Paano nga ba lumalim sa salita ng Diyos? Pag-usapan po natin yan sa ikasyam na bahagi ng ating special series. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminary Edition. I hope marami po tayong natutunan dito sa special series natin na Covenants in the Bible. So, nitong mga nakarang araw, pinag-usapan po natin yung Trinity, yung Covenant of Redemption, kasunduan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu, Covenant of Works, and then Covenant of Grace. Ito po yung tatlong pinaka-importanteng kasunduan o covenants in the Bible. Under the Covenant of Grace, meron pong Noahic, Abrahamic, Mosaic, Davidic. Yan po yung mga covenants, main covenants sa Old Testament. Na yung pag-usapan naman po natin ngayong araw ay Messianic New Covenant. Ito po yung pinaka-importanting covenant sa buong Biblia. Itong Messianic. Ito po ay nakasentro sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ano ba yung Messianic New Covenant? The New Covenant is the covenant that Jesus Christ mediates between God and His people, fulfilling and surpassing the Old Covenant made with Israel. It is primarily prophesied in Jeremiah 31:31-34, and fulfilled through Christ's life, death, and resurrection. The new covenant is established in His blood and is characterized by internal transformation, forgiveness of sins, and the indwelling of the Holy Spirit. Marami pong pinagkaiba yung Old Covenant sa panahon ni Moses, tsaka yung New Covenant sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa Luke chapter 22, verse 20, ito na po yung, kumbaga, inintroduce ng ating Panginoong Jesucristo yung New Covenant na siyang tutupad doon sa lahat ng mga covenant sa Bible, particularly yung Old Covenant o Mosaic Covenant. Now, ito pong nasa screen natin, tingnan nyo na lang po, no? Tapos pagkumparahin nyo na lang kasi hindi po natin may isa-isa yan. Pero para makita po natin yung overview, ano yung, maikukumpara yung Old and New Covenant. So, sa number 1, blood of animals, pagdating sa New Testament, blood of Christ na. Ibig sabihin, yung dugo ng mga hayop dati, hindi naman nakakapagbigay ng kapatawaran yun. Ang fulfillment nun, yung dugo talaga ng Panginoong Jesucristo. Number 2, written on stone. Nakasulat yun sa bato, yung mga kautosan ng Diyos. Eto sa New Covenant, yung kautosan ng Diyos nakasulat na sa ating mga puso, sapagkat ang Santong Espiritu ay nananahan na sa atin at laging nagpapaalala sa atin ng kautusan ng Diyos. Kaya isipin niyo po, lahat po tayo ng mga mananampalataya ngayon, laging nating nararamdaman yung Santong Espiritu nangungusap sa atin. Sinasabi sa atin kung ano yung tama, ano yung mali, ano yung kalooban ng Diyos, alin yung hindi. Kailangan lang talaga nating makinig. Yun po yung ibig sabihin na yung kautusan ng Diyos nakasulat na sa ating mga puso. May Santong Espiritu na. Now, ano po yung mga teachings po natin ngayong araw? The Messianic New Covenant. Number 1, Jesus fulfilled all the covenants. Ang ating Panginoong Jesucristo po, siya po ang tumupad sa lahat ng mga covenants, sa lahat ng mga kasunduan sa Old Testament. Kaya napakaganda po ng Biblia eh. Pag binasa niyo po yung Biblia, ang sentro po niya ng ating Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo, siya ang tumupad ng lahat ng mga covenants sa Bible, sa Old Testament. Lahat ng mga pictures, images, patungkol lahat yung kay Jesus Christ. Lahat ng mga inialay sa Old Testament ng mga hayop, patungkol yun sa Panginoong Jesucristo. Na siya yung final sacrifice, siya yung huling alay at sa pamamagitan niya, magkakaroon ng tunay na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Jesus fulfilled all the covenants. Yung panahon pa lang ni Adan, yung pagkakasala ni Adan, dahil sa kanya, nahulog yung sangkatauhan. Pero, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus, sa kanyang muling pagkabuhay, lahat ng mananampalataya sa kanya ay mabubuhay ng pangwalang hanggan. Kung merong eternal death kay Adam, merong eternal life kay Jesus. Kung merong kasalanan kay Adam, may minana tayong kasalanan kay Adan, kay Jesus merong kapatawaran ng kasalanan. Kung ang minana natin kay Adan ay karumihan, kay Jesus Christ, tayo ay tuturing na banal sa harapan ng Diyos.
Si Jesus Christ yung nag-fulfill ng Noahic covenant. And by the way, yung arko, si Jesus Christ din po yung sinisimbolo nun. Ang lahat ng nakasakay kay Jesus, ang lahat ng nakay Jesus maliligtas. Ang lahat ng wala kay Jesus, sila yung tatangayin ng paghahatol ng Diyos. Yung tubig po ron, yun po yung judgment ng Diyos. Si Jesus Christ din yung anak ni Abraham, yung fulfillment. Kasi sabi po kay Abraham, sabi ng Diyos kay Abraham, sa pamamagitan ng iyong anak, mapapagpala lahat ng mga bansa. Ang tinutukoy po doon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mapapagpala lahat ng mga bansa. Yan po ay nakapangako sa Biblia. Siya rin po ang katuparan ng Mosaic Covenant. Lahat ng mga requirements ng kautusan ng Diyos, siya ang Panginoong Jesucristo po ang tumupad. Siya rin po ang katuparan ng Davidic Covenant, sapagkat si Jesus ang anak ni David na siyang maghahari sa lahat ng mga bansa. Kaya po, paalala ko po sa inyo yung Matthew 1:1. Introduction pa lang ng New Testament, inintroduce na si Jesus, the Messiah, the Son of David, the Son of Abraham. Ibig sabihin, through Jesus Christ, all the nations on earth will be blessed. And through Jesus Christ, God will rule. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, maghahari ang Diyos, sapagkat siya ay anak ni David. And number 2 po, Jesus reconciled His people to God. Ang ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus, nagkaroon ng reconciliation, nagkaroon ng pagbabati yung tao at yung Diyos, nagkaroon ng, kumbaga, na ipanumbalik yung relasyon ng tao at ng Diyos. Sa paano pong paraan? 2 Corinthians chapter 5 verse 20 to 21. Sabi po rito, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, sabi ni Apostol Pablo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Be reconciled to God. Alam niyo po, right now, pwede na tayong magkaroon ng reconciliation with God. Bakit? Kasi namatay na ang Panginoong Jesucristo doon sa krus, ibinuhos niya ng kanyang dugo doon sa krus, at sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, meron ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sabi po rito sa verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya itinuring na makasalanan, upang sa pagkipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Napaka-importante po yung statement na maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi po hindi tayo magkakaroon ng reconciliation with God kung hindi tayo matuwid at perpekto sa harapan ng Diyos. Pero ngayon po, tayo ay tinuturing na matuwid at perpekto, walang bahid ng karumihan sa harapan ng Diyos. Hindi dahil sa ating mga ginawang mabubuting bagay, kung mayroon man. Hindi dahil sa ating kakayanan, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Sa pagbubuhos ng kanyang dugo, tayo nahugasan. Lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na, binura na sa harapan ng Diyos. Kaya po tayo tinuturing na matuwid. Kaya mga kapatid, walang kasalanan, kahit anong bigat pa yan, kahit anong laki pa yan, na hindi kayang patawarin ng Diyos. Dahil ang dugo ng Panginoong Jesucristo ay mas makapangyarihan pa kesa sa kahit anong uri ng kasalanan na nagawa natin. Sa Panginoong Jesucristo may kapatawaran, kapatid. Kailangan mo lang lumapit sa Kanya. Be reconciled to God. Magkaroon na tayong reconciliation sa ating Diyos. Pwede na yon, posible na yon, dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Number 3 po, Jesus expanded the people of the covenant. Dati po, nakafocus lang sa mga Hudyo. Mainly, yung people of God. Pero pagdating po sa New Testament, hindi lang sa Israel kundi to all nations. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit, go disciple the nations, teach them to obey everything I've commanded you. Turuan yung lahat ng mga bansa, maging mga alagad ko. At sinasabi po rito sa Galatians chapter 3 verse 28, ngayon wala nang distinction yung, kumbaga, sabi rito, there's neither Jew nor Gentile. Pag translate mo yan sa konteksto natin, wala nang mga Hudyo at Pilipino. Wala nang mga Hudyo at mga Vietnamese, Chinese. Para sa Diyos, lahat kayo ay aking bayan. There's neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female.
For you are all one in Christ Jesus. Sa Panginoong Jesucristo, tinuturing tayong bayan ng Diyos. So, hindi lamang po mga Hudyo, kundi lahat ng mga bansa ay maaaring makabilang sa bayan ng Diyos if we are in Christ Jesus. Now, mahaba pong talakayan ito, pero I hope nakita niyo po yung New Covenant, no? Si Jesus Christ yung katuparan ng lahat ng mga covenants sa Old Testament. Now, emphasize po natin sa application number 1, enjoy our relationship with God. Mga kapatid, na-enjoy po ba natin yung relasyon natin sa Panginoon? Minsan ba nauupo tayo tapos napapangiti lang tayo at sinasabi natin, Lord, thank you. Kasi meron akong relasyon sa inyo. At itong relasyon ko sa inyo, hindi ito basta nangyari na lang na in just one snap. Pinagpaguran ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo, siya ay Diyos na nagkatawang tao at napako doon sa krus. Sinuong ang pagdurusa. At sabi nga rito sa isang verse rito, dito sa Matthew 27:51, noong ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay doon sa krus, biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Yung makapal na tela na yon, nahati yon. Ano po ibig sabihin nun? Yung tao at ang Diyos, wala nang humahati sa kanilang relasyon. Maaari nang magkaroon ng reconciliation. Nung nabayubay ang katawan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus, nahati yung tabing, yung tolda na naghahati, kumbaga humaharang doon sa relasyon natin sa Diyos. Now that we have this relationship with God, let's enjoy. Let's celebrate. Let's prioritize our relationship with God. Let's not take this for granted. Pangalawa po, see our adoption as the greatest privilege. Mga kapatid, hindi naman tayo karapat-dapat ampunin ng ating Diyos. Pero ginawa niya, inampun niya tayo, isinama sa kanyang, naging kabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Kaya po ang tawag dito, doctrine of adoption. Kaya may doktrina tayo talaga sa Biblia na inampun tayo ng Diyos, itinuring na dati tayo mga kaaway, pero sa biyaya ng Diyos at sa pag-ibig ng Diyos, inampun tayo at itinuring na mga anak. At kung anong mamanahin ng Panginoong Jesucristo, mamanahin din natin. Kung anong meron sa Panginoong Jesucristo, meron din sa atin. Kung anong pag-ibig ang dumadaloy sa Panginoong Jesucristo mula sa Diyos, tinatanggap din natin. Ganun po katindi yung privilege na binigay sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po yung mga anak na ng Diyos. That's our greatest privilege. Huwag mo nang hangarin pa yung, minsan, ang lungkot-lungkot natin kasi wala lang tayong pera. Ang lungkot-lungkot lang natin kasi nalugi lang tayo. Ang lungkot-lungkot natin kasi nagkasakit tayo. Pero mga kapatid, ano ba naman yung maliliit na bagay na yan kung ikukumpara doon sa greatest blessing natin, greatest privilege natin na inari tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak? May hihigit pa ba sa ganong klaseng pagpapala at pribilehiyo? And number 3 po, mamaya, right after this devotion, let's just pause and meditate on God's faithfulness. Mag-pause lang tayo, i-meditate natin, let's contemplate on the goodness of God, on the faithfulness of God. Lord, thank you. Kasi kayo yung Diyos na tumutupad sa iyong mga pangako. Remember, covenants po ito. Ang daming mga covenants. Ang daming mga pangako ng Diyos sa lumang tipan. Wala ni isa man doon ang hindi niya tinupad. Lahat ng sinabi ng Diyos, tinupad niya. Kaya ang Diyos pag nangako, tinutupad niya. Pag ang Diyos may sinabi, ginagawa niya. Let's just pause and thank God for His faithfulness. Na Lord, thank you, hindi ka katulad ng tao na nagsisinungaling or nangangako hindi naman tumutupad. Lord, thank you kasi ikaw ay tapat sa iyong mga salita. Let's just pause and meditate on God's faithfulness. Now, para po sa ating discussion, how does God's faithfulness to His promises give us security? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for sending Jesus to fulfill every covenant and bring us into a new and better relationship with you. Through Him, we are reconciled, adopted, and made part of your people. Help me to treasure this privilege and never take it for granted. Teach me to enjoy my relationship with you.
to rest in your faithfulness, and to live as your beloved child. When I forget, remind me of your love. When I doubt, strengthen my faith. May my life be honoring to you as part of your covenant people. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po kay Mr. and Mrs. Toldanes na partner po natin sa devotion natin na ito. At maraming salamat rin po kay Sir Arnel Mindanao. Maraming salamat po sa inyong super thanks. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you mga kapatid. See you tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.